Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Nanita. Sabi niya, there's kahit ano pang ngaw-ngaw ng mga bashers, wala yung epekto sa amin dahil alam namin kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Paolo kay Kim at ang napakalaking respeto niya kay Kim. Bakit? Ang kita at linaw ng ebidensya noon palang na malaki na ang paghanga ni Paolo kay Kim. At heto na, dininig na siya ng tadhana. Ang babaeng pinakamamahal niya, nandito na sa harapan niya. Magugulat na lang tayo na civilly married na sila. Tinatago lang at malaki ang kutob ko na mag-asawa ng Kim Pao. Hindi ito dilulo. Maraming resibo na galawang mag-asawa na sila. Tabi ang mga inggit, wala kaming pake. Maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. Yes, tama po kayo dyan. Walang magagawa ang mga bashers na yan, mga kakimpaw. Dahil alam natin kung gaano talaga kalaki ang pagmamahal ni Paolo kay Chinita Princess. Ang tagal niya pong inantay na mapasa kanya ng tuluyan si Chinita Princess. Ilang years? 15 years lang naman mga kakimpaw, at hindi po yan bibitawan ng isang Paolo Avellino. Para sa kanya, ito yung isang wish niya sa buhay niya na natupad mga kakimpaw. Kaya never, ever nabibitawan ni Paulo ang nag-iisang prinsesa ng kanyang buhay na si Chinita Princess. Kaya pag inggit, pikit na lang. 'Di ba? So maraming salamat sa napakaganda komento, Ginang Nenita. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya dito, Ma'am dear, congrats sa Kim Pao. Dapat naman maging number 1 ang Kim Pao. Hindi kami matitinag sa mga bashers. Basta nasa tuktok ang Kim Pao, ipagpatuloy namin natangkilikin ang Kim Pao hanggang dulo. Si Lord ang kakampi natin at gagabay sa ating Kim Pao. Todo support lang tayo. Huwag nating hayaang masira ang Kim Pao. Nandito lang kami sa paligid. Laging nakaabang sa taga-subaybay sa Kim Pao sa kanilang mga gawain. Trabaho lang laging bantayan hanggat andyan ang Kim Pao. Nandito pa rin kami para sa aming idol para gabayan sila ng Panginoon Diyos sa kanilang gawain sa pang-araw-araw. God bless always forever Kim Pao fans. Solid senior, walang pababa sa trono ng Kim Pao. Todo support at bantayan ng Kim Pao. Nandito lang kami mga fans. Solid senior. Take good care. Two of you, Kim Pao. Maraming salamat po sa komento. Ginang Mila Carillo. Hindi po tayo matitinag sa mga bashers na yan. Dahil mas kilala natin si Kim and syempre si Paula Avellino. Ang mga bashers, panggulo lang naman yan, at yung mga maniniwala lang naman doon ay yung mga hindi po talaga kilala ng lubusan si Kim and syempre si Paolo. Pero tayo mga fans na since day 1 nandito para kay Kim and Paolo, tatawanan na lang po natin yan at hindi po tayo magpapa-akpekto. 'Di ba? Kasi mas kilala natin si Kim and Paolo. Kaya todo support lang, deadma sa mga bashers at sa mga paninira po nila. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po. And syempre, mabuhay po kayo. Kayong lahat mga kakimpaw. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang naging post ng account na CVO Movies TV, na kung saan pinakita lang naman dito ang most watched Filipino films on Netflix by 2025. So nangunguna ang Hello Love Again syempre. At medyo bumaba po ang My Love Will Make You Disappear mga kakimpaw. So from top 3, naging top 8 na sila mga kakimpaw. Pero still, pasok pa rin mga kakimpaw at patuloy na pinapanood at sinusuportahan ng mga Kimpaw fans. Kaya still, congratulations pa rin kay Kim and Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan natin ang naging post na to sa isang account sa Facebook. Sabi dito, there's rumor going
around that apparently Kim Chiu and Paolo Avellino are living together. No confirmation yet. First, I don't actually think that's true. I think they're baseless rumors because I remember back then when Kim and Sian were dating, she said that she would never move in with a man or have children outside marriage. Second, if the rumors are true, I would not judge them because they are both successful adults who are in love and can do whatever they want with their lives. After all, the relationship is clean, no dramas, no third party allegations, just two people who met when they were single. So yes, tama po itong naging post na to. Kasi kilala naman natin si Kim eh. Hindi po talaga yan mag-live-in kung di naman sila kasal, 'di ba? Or hindi siya mag-aanak hangga't hindi siya kasal. Yun po kasi yung paninindigan ni Chinita Princess at yun po ang talagang gusto niyang mangyari. And tama rin naman yung nakalagay dito na kung totoo nga po itong mga 'to, eh, both successful na naman silang dalawa at hindi na naman sila bata, 'di ba? Nasa tamang edad na sila mga kakimpaw at parehas naman po silang walang sabit. Kaya malaya silang gawin ang kung ano man po ang gustuhin nila, 'di ba mga kakimpaw? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin etong nakita ko pong hairstyle look ng mga celebrity at kabilang dito si Chinita Princess, si Catherine, si Liza, and si Kyla. So, nakita ko lang yung kay Chinita Princess or kay Kim Chu. So, kahit wala siyang hair, mga kakimpaw, maikse, mahaba, kalbo, bagay na bagay pa rin sa kanya. Maganda pa rin po siya, mga kakimpaw. Meron kasing ibang maganda, 'di ba, na pag kinalbo, hindi na po maganda, 'di ba? Eh si Kim kahit kalbuhin, kahit walang buhok, still maganda pa rin. Parehas po sila ni Liza, Kyla and Kat. Parehas namang magaganda 'to mga kakimpaw eh. Yan po yung mga star ng ABS-CBN na talaga namang namamayagpag until ngayon. And hindi naman natin may pagkakaila na maging si Chinita Princess, talaga naman pong namamayagpag din ngayong 2026. At katunayan po niyan, kabi-kabila nga po yung kanyang mga endorsement, mga project, mga offer, dahil yon mga kakimpaw sa taglay na charisma ni Kim. May buhok man or maiksi man ang buhok or wala mang buhok, still maganda pa rin at kayang-kayang dalhin ang kanyang sarili. At magaling din po mga kakimpaw sa kanyang pagdadala ng mga damit, 'di ba? Sobrang napaka fashion si Kim, 'di ba? Kaya nagustuhan din po siya ng marami kasi maayos, maalaga, and syempre grabe po yung kanyang pagka-artistic, 'di ba? Sobrang creative niya mga kakimpaw. Dahil siguro yun ang nagagawa 'pag in love and also magaling din po mag-alaga kasi si Paula Avellino kaya nagre-reflect kay Chinita Princess. So kayo ba, anong sa inyo dito? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.